Hindi ko sinasadyang na-like ang post ng fiance ko sa kanyang timeline. Sino ba namang mag-aakalang magkakaroon siya ng emergency meeting ng gabing iyon? Dahil sa pagkagambala sa kultura ng kumpanya, kinuha ang buong buwan kong sweldo. Ang mga kasamahan ko ay tumingin sa akin na may simpatya. Akala nila siguro ay magagalit ako at mag-ingay, pero tahimik kong inayos ang mga gamit ko sa mesa at iniabot ang resignation letter sa kanya. Hindi sapat na parusahan ang kasamahan sa pamamagitan lang ng kaltas ng sweldo. Pusang loob akong magre-resign. Pagkasabi ko, si Lin Muchen na nakaupo sa tabi ni Bai Ningbing ay biglang tumayo. Kuya Fang Yuan, napakarami mong naiambag sa kumpanya. Si President Bai ay laging pinahahalagahan ka. Kung aalis ka ngayon sa ganitong pagkakataon, hindi ba sinasadya mong pahiyain siya? President Bai, kausapin niyo si Kuya Fang Yuan. Kung hindi, maaari naman. Ang salita ni Lin Muchen na tila umaatras pero umaatake ay eksaktong tumama sa pinakasensitibong bahagi ni Bai Ningbing. Noong una kong ibigay ang resignation letter, may pag-aalala sa mga mata ni Bai Ningbing, parang may gusto siyang sabihin. Pero matapos marinig ang sinabi ni Lin Muchen, naging itim ang kanyang mukha at sumabog ang kanyang galit. Ano pang pakikiusap? Kung gusto ni Fang Yuan umalis, paalisin na siya. Biglang tumayo si Bai Ningbing. Itinuro ang aking ilong at tumawa ng may paghamak. Ako si Bai Ningbing, malinis ang konsensya ko. Ang kumpanya ay tatakbo kahit wala ang sinuman. Akala mo ba ikaw pa rin ang hindi mapapalitang technical backbone noon? Ang sistema ay matatag na ngayon. Nabubuhay ka lang sa iyong nakaraan. Pagkasabi, hinawakan niya ang aking aplikasyon ng pag-alis. Hindi man lang tumingin, pumirma agad at direktang inihagis sa mukha ko. Ang matalim na gilid ng papel ay tumama sa aking pisngi, nag-iwan ng maliit na gasgas. Ang mga executive sa paligid ay napabuntong hininga. Lahat ay yumuko, hindi ako matignan. Resignation report, hindi ako nakipagtalo. Yumuko lang ako. Parang walang nangyari, pinulot ko ang papel sa sahig, pinagpag ang alikabok. Kung ganon, mag-aayos na ako ng gamit ngayon din. Iiwan ko ang susi ng core code sa mesa. Hindi na kailangan ng turnover. Itinuro ni Bai Ningbing ang pinto ng meeting room at pinalayas ako. Ngayon din, lumabas ka sa kumpanya. At saka, dahil ikaw ang kusang umalis, agad na magkakabisa ang non-compete agreement. Hindi ka babayaran ng kumpanya ng kahit anong compensation. Tiningnan ko ang kanyang mukha na minsan ay minahal ko ng husto, ngunit ngayon ay kasuklam-suklam na. Wala akong sakit sa puso na naramdaman. Ang pinakamalaking kalungkutan ay ang pagkamatay ng puso. Sa loob ng 5 taon, hindi mabilang na beses akong nakipagkompromiso para sa kanya. Noong bagong dating si Lin Muchen, nagka-error ang sistema at nasira ang test server ng kumpanya. Pinilit ako ni Bai Ningbing na sumalo ng sisi. Sinabi niya na bilang matandang empleyado, dapat kong protektahan ang baguhan. Nang mawala ni Lin Muchen ang mahalagang dokumento ng investor, pinalipad ako ni Bai Ningbing sa ibang lungsod. Ngumiti at uminom ng 3 bote ng baijiu para ayusin ang deal. Sa bawat pagkakataon, sigurado siya na mahal ko siya ng sobra. Sigurado siya na hindi ko siya kayang iwan. Pero nakalimutan niya, tao ako. Ang puso ko ay gawa sa laman. Kapag naubos ang dugo, lumalamig ito. Lumingon ako at lumabas ng meeting room. Bumalik sa aking mesa, inilagay ang ilang profesional na aklat at ang lumang namog sa isang karton. Ang mga litrato at souvenir niya ay itinapon ko lahat sa basurahan. Paglabas ko ng gusali ng kumpanya, hinipan ako ng hangin ng unang bahagi ng taglagas, may konting lamig. Biglang nag-vibrate ang phone ko. Mensahe mula sa kaibigan ko noong kolehiyo, ngayon ay si ng Aurora Tech, isang top-tier tech giant, bro. Narinig ko na pinalayas ka ng baliw na babaeng iyon na si Bai Ningbing. Aurora Tech, totoo ba? Umiti ako ng mapait. Sumagot ako, totoo. Kakakuha ko lang ng clearance. Halos agad. Tumawag si Chu Chen. Ang boses niya ay puno ng saya. Ang galing, Fang Yuan. 3 taon akong naghintay para sa sinabi mong iyan. Pumunta ka dito. Ang posisyon ng Chief Technology Officer ng Aurora Tech ay nakalaan para sa iyo. Taunang sweldo, 10 milyon. Ikaw ang mag-set ng shares. Sa totoo lang, nitong mga nakaraang taon, hindi lang isang beses sinubukan ni Chu Chen na kunin ako, na may alok na 10 o 100 beses na mas mataas kaysa kay Bai Ningbing. Pero noong panahong iyon, ang nasa isip ko ay ang kinabukasan naming dalawa ni Bai Ningbing. Akala ko, kung matutulungan ko siyang makamit ang kanyang pangarap, ano naman ang ilang sakripisyo. Ngayon, pag-isip ko, tunay nga akong isang katawa-tawang aso na sumusunod. CJ, bukas dadalhin ko ang aking core algorithm sa'yo. Mahinahon kong sagot, sandali, paano ang non-compete agreement? Tiyak na hahadlangan ka ng babaeng yon. Nag-alala si Chu Chen. Umisi ako. Sobra siyang mayabang. Inanunsyo niya sa publiko na hindi ako bibigyan ng kahit isang sentimo. Ang non-compete agreement na walang pinansyal na kompensasyon ay isang pirasong papel lamang. At saka, ang dala ko ay ang aking personal na pangunahing patent. Ang Ningyuan Technology ay walang pagmamay-ari dito.
Ibinitin ang tawag, naglakad ako papunta sa parking garage. Natagpuan ko ang aking sirasirang Yili na 6 na taon ko nang ginagamit. Nakapagtataka, ang dating bakanteng pwesto sa tabi ng aking sasakyan ay may bagong Porsche Panamera ngayon. Marami pang bakanteng e-slot sa garahe, pero pinili ni Lin Muxian na iparada ang mamahaling sasakyan na ito, na bigay sa kanya ni Bai Ningbing, na napakalapit sa aking lumang sasakyan. Hindi lang ito pagpapakita ng lakas, kundi isang hayagang kahihiyan. Ang 5 taong pagsasama naming dalawa ni Bai Ningbing, sa huli, ay hindi makakapantay sa isang lalaking marunong magpa-cute at magpakaawa. Umiling ako, binuksan ang pinto, at sinimulan ang makina. Dahil desidido na akong humiwalay, ang mga walang kwentang laro na ito ay parang mga payaso na sumasayaw sa aking paningin. Pinadyak ko ang accelerator patungo sa labasan. Ngunit paglabas lang ng speed bump ng garahe, biglang may malakas na tunog na boom. Ang aking sasakyan ay biglang nanginginig. Na rear end ako. Nakasimangot akong bumaba ng pinto. Ngunit nakita ko ang nasa likod na bumangga, iyang bagong Porsche Panamera. Bumukas ang pinto. Si Bai Ningbing at Lin Muxian ay sunod-sunod na bumaba. Kuya Fang Yuan, bakit ka biglang nagpreno ng malakas sa labasan? Porsche, ito ay bago kong sasakyan. Porsche, hindi ko pa ito sanay gamitin, sabi ni Lin Muxian na may pagmamalasakit. Tumitingin sa nakaumbok na front bumper ng Porsche, agad na namula ang kanyang mga mata, parang sobrang naapi. Ay, ito ay regalo sa akin ni President Bai ngayon lang. Ang pag-aayos ay aabot ng daan-daang libo, di ba? Si Bai Ningbing ay naglakad papalapit na naka-high heels. Nang makita ang sitwasyon, biglang naging sobrang dilim ang kanyang mukha. Hindi man lang tumingin sa mga marka ng preno sa lugar, diretsyo niyang itinuro ang aking ilong at sumigaw ng masama, Fang Yuan, may sakit ka ba? Sa meeting room ay nagpapanggap kang mataas, ngunit pagdating sa underground parking, naglalaro ka ng mga ganitong maruruming taktika. Kanina sa garahe, nakita kitang nakatingin. Sa sasakyan ni Muxian, hindi tama ang iyong tingin. Ano, naiinggit ka? Hindi balanse ang loob mo, kaya sinadya mong magpreno ng malakas sa labasan para sirain ang bagong sasakyan ni Muxian, para maghiganti, di ba? Nang marinig ang walang lohika at walang pakundangang paratang na ito, sa sobrang galit ay napatawa na lang ako. Bai Ningbing, kung walang silbi ang utak mo, pwede mo itong i-donate, itinuro ko ang CCA sa itaas. Ito ay a full speed bump. Normal akong nagmamaneho. Siya ang sumusunod ng sobrang lapit at bumangga. Lahat ng kasalanan ay nasa kanya. Alin sa iyong mga mata ang nakakita na bigla akong nagpreno? Nang makita ito ni Lin Muxian, agad niyang hinawakan ang braso ni Bai Ningbing. Bahagya itong inalog at may iyak na sinabi, tama na, President Bai. Huwag nang sisihin si Kuya Fang Yuan. Naalis siya sa trabaho ngayon, tiyak na masama ang loob niya. Tama lang na itutok niya sa akin ang galit. Kung hindi kaya, ako na lang ang magbabayad ng pag-aayos ng sasakyan. Hahatiin ko ito sa hulugan. Habang nagsasabi, nagpanggap siyang may pagkainis na hinampas ng kanyang kamao ang kanyang noo, ngunit nang malapit na ito, sinadya niyang bawasan ang lakas. Ang mahinang pag-arte na ito, ngunit si Bai Ningbing ay nahulog sa bitad. Agad niyang hinawakan ang kamay ni Lin Muxian, may pagmamalasakit sa mga mata. Bakit mo sinasaktan ang sarili mo? Wala kang kinalaman dito. Masyado kang mabait. Lahat ng responsibilidad ay sinasalo mo sa sarili mo. Lumingon siya. Ang kanyang tingin sa akin ay puno ng puot at paghamak. Fang Yuan, tingnan mo ang lawak ng pag-isip ni Muxian, at tingnan mo ang sarili mo. Ano pa ang alam mo bukod sa inggit at mga madidilim na taktika? Sinasabi ko sa iyo, ikaw ang may kasalanan sa pagbangga na ito. Ang bayad sa pag-aayos ay 50,000. Ilipat mo ito kay Muxian nang hindi kulang, kung hindi, magkita tayo sa korte. Tiningnan ko ang harap kong dalawang walang kwentang tao, tuluyan nang nawala ang huli kong pasensya. Sige, tumawag na sa pulis. Ikuha ang CCA, malamig kong sabi kay Bai Ningbing. Ngunit, President Bai, paalala lang sa iyo. Kanina nang mag-resign ako, kinuha ko ang personal kong patented na Tianyan defense algorithm mula sa pangunahing server ng kumpanya. Ngayon, ang firewall ng Minuan Technology ay isang walang laman na shell. Kalkulahin mo ang oras. Ang hacker ng kalaban ay malamang na nagsimula ng umatake. Hulaan mo, kaya ba ng iyong mahal na assistant Lin? Napunan ng code bago bumagsak ang sistema. Biglang namutla ang mukha ni Bai Ningbing. At sa oras na yon, ang kanyang telepono ay tumunog ng napakasakit na sistema ng first level alarm. Ang nakakatusok na alarma ay umalinggaw sa walang laman na underground parking lot. Nanginginig ang mga kamay ni Bai Ningbing, halos hindi niya mahawakan ang telepono. Iyon ang pinakamataas na antas ng alarma na na-trigger kapag ang pangunahing server ng Minuan Technology ay inaatake ng nakamamatay. 5 taon na. Ang alarma na ito ay tumunog lamang ng isang beses. Noong gabing iyon, 3 araw at 3 gabi akong hindi pumikit at pinilit kong isulat ang Tianyan defense algorithm upang mailigtas ang kumpanya mula sa bingit ng bangkarota.
Si Baining Bing ay matamang nakatingin sa pulang ilaw na nagliliyab sa screen ng telepono. Biglang itinaas ang ulo, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala at takot. Pang Yuan, nababaliw ka na ba? Alam mo ba na kung aalisin mo ang Tianyan algorithm, ang data ng mga gumagamit ng kumpanya ay agad na mawawala. Haharap tayo sa bilyong halaga ng penalty. Itama ko lang, ikaw, hindi tayo. Ilagay ko ang aking mga kamay sa bulsa. Ang tono ay parang pinag-uusapan ang panahon ngayon. Nag-resign na ako. Ang buhay o kamatayan ng Ninyuan Technology, wala akong kinalaman. Si Baining Bing ay nanginginig dahil sa galit. Tinuturo niya ako, ang kanyang mga mata ay namumula dahil sa galit. Iyon ang sama-sama nating pinaghirapan. Paano ka naging sobrang makasarili? Kahit galit ka sa akin, hindi mo dapat gawing biro ang kumpanya. Sama-samang pinaghirapan. Napatawa ako ng malamig. Ang aking tingin ay parang tumitingin sa isang tanga. Ang algorithm ay sinulat ko mag-isa sa magdamag. Ang patent ay nasa pangalan ko. Noong kinuha mo ang aking dibidendo para ibigay sa iyong munting alaga para bumili ng Porsche, bakit hindi mo naisip na yon ay aking pinaghirapan? Noong pinagsaulan mo ako sa harap ng lahat, bakit hindi mo naisip ang kapalaran ng kumpanya? Sa tabi, si Lin Muchen ay tila napagtanto na ang bigat ng sitwasyon. Namumuti ang kanyang mukha, ngunit pinilit niyang tumayo, sinusubukang ipakita ang kanyang pananagutan, Kuya Fang Yuan. Paano ka naging ganito kasama? Si Baining Bing ay laging mabait sa iyo, at ikaw ay sumaksak sa kanya sa likod. Baining Bing, huwag kang mag-alala. Nag-aral ako ng computer science noong kolehiyo bilang elective. Babalik ako ngayon para ayusin ang code. Pinanood ko si Lin Muchen sa kanyang katawa-tawang itsura, at hindi ko napigilang tumawa. CJ, Assistant Lin, bilisan mo at ayusin yan. Ang SIRI algorithm ay may 120,000 linya ng naka-encrypt na lohika sa ilalim. Sana ay magawa mong i-type ang simula ngayong gabi. Alam di ba Bing kung gaano kagaling si Lin Muchen, itinulak niya ito palayo. Huminga siya ng malalim at pinilit na kumalma. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nag-iba-iba ang ekspresyon, at sa wakas ay kinagat niya ang kanyang labi at pinalambot ang kanyang tono. Nagpakita siya ng isang pag-aalok na parang nagbibigay. Fang Yuan, alam kong may galit ka sa iyong puso. Ang nangyari ngayon ay padalos-dalos ko. Ganito na lang, ibalik mo ang defense algorithm at kakanselahin ko ang iyong resignation letter. Tungkol sa gastos sa pag-aayos ng sasakyang ito, hindi mo na kailangang bayaran. Sumama ka sa akin sa server room ngayon din. Kapag naayos mo na ang krisis, maaari kong isaalang-alang na samahan ka sa susunod na buwan para subukan ang wedding gown. Nang marinig ko ang salitang wedding gown, parang may bumabalot sa aking tiyan, at ang pagkadismaya ay umabot sa aking ulo. Dati, tuwing nag-aaway kami, kung siya ang may kasalanan, gagamitin niya ang kasal o wedding gown bilang pangako para kontrolin ako. Alam niya ang nararamdaman ko para sa kanya, at tinatrato niya ako na parang aso na magwawaglit ng buntot kapag binigyan ng buto. Malamig akong tumingin sa kanya, walang init sa aking mga mata. Baining Bing, sa tingin mo ba lahat ng lalaki sa mundo ay dapat umikot sa iyo? Itago mo na lang ang wedding gown mo para sa iyong assistant Lin. Lumingon ako at naglakad papunta sa aking sasakyan. Binuksan ko ang pinto. Darating ang traffic police sa ilang sandali. Ang report ng aksidente ay gagawin ayon sa batas. Tungkol sa iyong sirang kumpanya, maghanda ka na sa bankruptcy. Fang Yuan, subukan mo lang umalis. Tuluyang nawalan ng kontrol si Baining Bing. Sumugod siya para hilahin ang pinto ng aking sasakyan, ngunit nilock ko ito agad. Ibinaba ko ang bintana at malamig na pinanood ang kanyang galit na mukha sa labas. Fang, huwag mong pagsisihan ito. Sa tingin mo ba makakapagpatuloy ka sa Jiangsheng kung wala ako? Kung wala ang plataporma ng aking Ninyuan Technology, ano ka ba? Hindi na ako nagsalita kahit isang salita. Bumilis ang takbo ko, at ang lumang Yivyu ay nagbuga ng paos na ingay, iniwan ang nakalukob na Porsche, at ang tuluyang nawasak. Bumalik ako sa apartment na binili ko ng buo, ngunit nakapangalan kay Baining Bing. Wala akong kahit anong panghihinayang. Diretso kong hinugot ang isang malaking karton mula sa ilalim ng kama, puno ng mga sketch na iginuhit ko para sa kanya sa loob ng 5 taon. Dati niyang sinabi, gusto niya akong panoorin na tahimik na gumuhit. Ang mga drawing na ito ang kanyang pinakamahalagang kayamanan. Ngunit mula nang dumating si Lin Muchen, sinimulan niyang hamakin ang aking pagguhit bilang isang mahirap na romantiko. Mas gusto ang mga mamahaling restaurant at retoke na litrato ni Lin Muchen. Ang mga drawing na ito ay itinapon niya tulad ng basura sa ilalim ng kama, puno ng alikabok. Walang ekspresyon sa aking mukha. Inihagis ko lahat ng drawing na yon sa isang metal na palanggana sa banyo at sinindihan ang lighter. Agad na nilamon ng apoy ang papel. Ang mga dating masasayang ngiti at mainit na sandali ay naging usok sa liyab. Tulad ng pagmamahal ko sa kanya, nasunog ito nang walang natira, kahit isang piraso. Pagkatapos mag-empeke ng ilang damit at mahahalagang dokumento,
Hinila ko ang aking maleta at lumabas ng pinto. Pagkasakay ko sa taxi, biglang lumitaw ang isang mensahe sa aking WeChat group. Anunsyo, ito ang executive group ng Ninyuan Technology. Isumite ang project transition bago ang OP15. Anunsyo, nagpadala si Bainingbing ng paalala sa lahat. Isumite ang department report tuwing Miyerkules. Nagdulot ng malaking pagkalugi sa kumpanya. Ang legal department ay naghahanda na magsampa ng kaso. Lahat ay dapat bumalik sa kumpanya para mag-overtime. Ayusin ang server. Walang sumagot sa ibaba, tahimik ang lahat. Napangiti ako ng malamig at direktang umalis sa grupo. Pagkatapos, tinanggal ko lahat ng contact ni Bainingbing at Lin Mokshen. Lin Mokshen, lahat ay na-block at na-delete. Pagkatapos, tinawagan ko si Chu Chan. Lao Chu, nandito na ako. Bukas ng umaga, ang product launch ng Aurora Technology. Bibigyan ko kayo ng malaking regalo. 2:00 ng umaga, ang server room ng Ninyuan Technology ay kumikislap ng matinding pulang ilaw. Ang matinis na alarma ay patuloy na sumisira sa nerbiyos ng bawat isa. Si Bainingbing ay nakatayo sa harap ng control panel, maputla ang mukha. Ang dating perpektong makeup ay bahagyang nasira na. Tinitigan niya ang pumipintig na pulang data sa screen, ang core user data ng kumpanya na tinitiktik ng hacker. Bainingbing, ang firewall ay ganap ng bumagsak. Ang hacker sa kabilang panig ay gumamit ng pinakamarahas na paraan ng pag-atake. Kung wala ang suporta ng SIRI algorithm, ang ating defense system ay parang papel. Kung magpapatuloy ito, sa loob ng 3 oras, haharap tayo sa daan-daang milyong multa at class action lawsuit mula sa mga user. Ang technical director na si Lao Li ay nagpawis ng husto, nanginginig ang boses. Nasaan si Lin Mokshen? Hindi ba niya sinabing kaya niyang ayusin ang code? Biglang lumingon si Bainingbing, sabik na tumingin sa nakaupo sa harap ng computer. Si Lin Mokshen na galit na nagtatype sa keyboard. Sa sandaling iyon, wala na ang kanyang dating pagiging mapagkunwari at kalmado. Pawis na pawis siya, mga daliri na walang direksyong nagtatype, at ang screen ay puno ng error codes. Nang marinig niya ang sigaw ni Bainingbing, nanginginig siya sa takot at umiyak na itinaas ang ulo. Bainingbing, ang code ni Kuya Fang Yuan ay sobrang komplikado, at lahat ito ay hindi standard na naka-encrypt na lohika. Sa kolehiyo, ang natutunan ko lang ay mga pangunahing Python language. Ang ganitong mababang antas na si panandang pandagdag architecture ay hindi ko talaga maintindihan. Hindi mo maintindihan? Gulat na natawa si Bainingbing habang nagmamadaling lumapit. Hinawakan niya ang kwelyo ni Lin Mokshen. Kanina sa meeting room, hindi ba't matapang mong sinabing kaya mong kunin ang kanyang core authority? Hindi ba't sinabi mong siya ay kumakain na lang sa dating galing? Ako, ginawa ko yon para mapanatili ang iyong prestihiyo sa kumpanya. Tuloy-tuloy ang pagpatak ng luha ni Lin Mokshen, sinusubukan pa ring magpalipat ng sisi, kasalanan to ni Kuya Fang Yuan. Sadyang sinulat niya ang code na napakahirap maintindihan para iwasan ang kumpanya. Masama ang kanyang intensyon. Tama na, hindi na napigilan ni Lao Li, bigla siyang pumalakpak sa mesa. Assistant Lin, yan ay top tier na original na algorithm sa industriya. Para maisulat ni Fang Yuan ang sistemang ito, natulog siya sa server room ng kalahating buwan. Ikaw, isang basura na hindi man lang makapagsulat ng Hello World, anong karapatan mong husgahan ang pinaghirapan ni Fang Yuan? Tinawag at pinahiya siya ni Lao Li sa harap ng lahat, naging kulay asul at puti ang mukha ni Lin Mokshen, pero hindi man lang siya makapagsalita. Walang lakas na binitawan ni Bainingbing ang kanyang kamay, bumagsak siya sa upuan. Hanggang sa sandaling ito, ang kanyang mataas na pagmamataas ay sa wakas ay nagkaroon ng kaunting sira. Sa wakas ay napagtanto niya. Hindi ako nagtatampo sa kanya, talagang inalis ko ang ugat ng kumpanya. Nanginginig siyang kumuha ng cellphone. Tinawag ang numerong dati niyang alam sa puso. Malamig na voice prompt ang narinig, pasensya, ang numerong iyong tinatawagan ay nasa tawag. Sunod-sunod na 10 tawag, lahat ay senyales na nakablock. Nagpadala siya sa WeChat. Pularing tandang padamdam ang lumabas. Sige, Fang Yuan. Kinagat ni Bainingbing ang kanyang labi hanggang sa dumugo, ngunit matigas pa rin ang kanyang paniniwala. Pipilitin ko lang siya. Bumaba ang tingin niya, Lao Li, putulin muna ang physical connection. Tanggalin ang network cable. Bukas ng umaga, pupunta ako sa kanyang apartment para hanapin siya. Gusto lang naman niya ng atensyon, ako mismo ang pupunta para imbitahan siya. Hindi ako naniniwalang titingin lang siya. Habang nasisira ang 5 taon naming pinaghirapan. Kinaumagahan, 1-0 sa Jiangcheng International Convention Center. Ang taunang bagong produkto launch ng higanteng industriya na Jiguang Technology ay idinaraos dito. Puno ng mga tech, media, investors, at industrial leaders ang audience. Sa backstage, masayang tinapik ni Chu Chan ang aking balikat. At iniabot sa akin ang isang high-end suite. Bro, palitan mo to, ngayon, ang laban na ito ay nakasalalay sa iyo. Nagliwanag ang mga mata ni Chu Chan sa excitement,
ang upgrade algorithm na ipinadala mo sa akin kagabi. Sinubukan ng tech department namin buong gabi, napakagaling. 3 beses na mas malakas kaysa sa Tianyan na ginamit mo sa Ninyuan Technology. Gamit ito, tiyak na masasakop ng Jiguang Technology ang buong South China region na cybersecurity market. Kinuha ko ang suite, tiningnan ang aking sarili sa salamin na matalas ang mga mata. Wala nang bakas ng kababaang loob. Hindi ko maiwasang mapangiti, akala ni Bai Ningbing na iniwan ko ang lahat ng aking mga alas. Sa Ninyuan Technology, hindi niya alam, sa loob ng 5 taon, sa hindi mabilang na mga gabi. Maraming beses ko nang inulit ang Tianyan. Pero hinamak niya ako sa pagiging abala sa teknolohiya, at hindi pagsama sa kanya sa mga social event, hindi siya nagmalasakit sa aking research results. Pagkalipas ng 10 minuto, sa gitna ng dumadagundong na palakpakan, naglakad ako ng malakas patungo sa entablado na may spotlight. Sa malaking screen, lumabas ang aking titulo, Chief Technology Officer at Co-founder ng Jiguang Technology, Fang Yuan. Mga kaibigan sa media, mga kinatawa ng investors, magandang umaga sa inyong lahat. Hinawakan ko ang mikropono, ang boses ay matatag at may lakas. Ngayon, kumakatawan ako sa Jiguang Technology upang ipakita sa inyo ang aming bagong binuong Absolute Defense System, Zeus Shield. Ang sistemang ito ay may ganap na independenteng patent sa pinakabase na antas, na ganap na babaguhin ang kasalukuyang cybersecurity landscape. Sa aking demonstrasyon, ipinakita ng malaking screen ang perpektong depensa ng Zeus Shield laban sa milyon-milyong concurrent hacker attacks. Ang media sa ibaba ay mabilis na pumindot ng shutter, ang mga investors ay nagbubulungan. Sa loob lamang ng kalahating oras na launch event, ang stock price ng Jiguang Technology sa secondary market ay direktang tumaas hanggang sa limit. Pagkatapos ng launch event, napalibutan ako ng hindi mabilang na mga reporter. Isang reporter na may salamin ang nagtanong ng matalas, Fang Yuan, may balitang kahapon ka lang umalis sa Ninyuan Technology. Dahil ba hindi na kayang tugunan ng Ninyuan Technology platform ang iyong research needs? Tumingin ako sa kamera. Ngumiti ng bahagya, mahinahon ngunit mapaminsala ang tono, hindi dahil hindi kayang tugunan ng platform. Kundi mas pinapahalagahan ng management ng Ninyuan Technology ang pag-aabot ng tsa, ang pagpupost ng luxury cars sa social media na emosyonal na halaga. Sa halip na ang boring na code, dahil iba ang landas, natural na hindi magkakasundo ang mga kasama. Dinala ko ang aking personal na patent para hanapin ang partner na tunay na gumagalang sa teknolohiya, ito ay makatarungan at makatwiran. Sa sinabing ito, nagulat ang buong audience. Ito ay tulad ng pagpunit sa maskara ng Ninyuan Technology at Bai Ningbing sa harap ng lahat. Samantala, sa opisina ng presidente ng Ninyuan Technology, ang kapaligiran ay napakakaba. Mahigpit na pinapanood ni Bai Ningbing ang live broadcast ng launch event sa kanyang tablet. Nakita ang aking tiwala at tagumpay sa entablado. At nakita ang aking pagsampal sa kanyang mukha sa harap ng lahat ng media. Ang kanyang mukha ay puti na parang papel, ang kanyang mga kuko ay malalim na tumusok sa kanyang palad. Paano siya nangahas? Paano niya dadalhin ang algoritmo sa Aurora Tech? Iyan ay akin. Iyan ay pag-ari ng Ninyuan Tech. Mariing inihagis ni Bai Ningbing ang tablet sa sahig, agad na nagkawatak-watak ang screen. Si Lin Mochen, takot na takot, ay halos hindi makahinga. Ngunit nang makita ang pagkawala ng kontrol ni Bai Ningbing, umikot ang kanyang mga mata. Lumapit siya muli, President Bai, masyadong labis si Fang Yuan. Ito ay pagnanakaw ng mga lihim pangkomersyo. Dapat nating ipademanda agad siya sa legal department, pilitin siyang ibalik ang patent, at bayaran tayo sa pinsala ng pagbagsak ng server kagabi. Pumalakpak, isang malakas na sampal ang tumama sa mukha ni Lin Mochen, diretsong pinatumba siya. Nahulog siya sa sahig. Hawak ang namamaganyang pisngi, hindi makapaniwalang tumingin kay Bai Ningbing, President Bai. Sinasampal mo ako. Manahimik ka. Ikaw na walang kwentang mangmang na sumisira ng lahat. Namula ang mga mata ni Bai Ningbing, sumigaw siya, demanda. Ano ang gagamitin natin sa pagdemanda? Dati, para maiwasan ang buwis, ang patent ng Tianyan ay nakapangalan mismo kay Fang Yuan. Ang kumpanya ay may karapatan lamang gumamit, hindi pagmamayari. Hindi lang niya dinala ang lumang bersyon. Naglabas pa siya ng upgrade sa Aurora Tech. Ngayon, buong industriya alam na ang Ninyuan Tech ay isang walang laman na shell na walang pangunahing teknolohiya. Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto ng opisina. Si Lao Zhao, ang direktor ng pananalapi, ay sumugod na parang gumagapang. Hawak ang isang makapal na stack ng mga demand note at termination letters. Pawis na pawis, President Bai, malaking problema. Dahil sa 6 na oras na pagbagsak ng server kagabi, 3 paunahing kliyente ang nag-leak ng kanilang confidential data. Ang legal department ng Tengfi Group ay nagpadala ng abogado. At, ang Weihu Zhongdian, ang stock price ng ating kumpanya ay biglang bumagsak sa pagbubukas. Bumagsak sa limit.
Ang Wei Huzongdian, ang mga investor ay hindi tumitigil sa pagtawag, nagbabanta na bawiin ang puhunan. Ang mga katagang ito ay labis na nakaapekto kay Bai Ningbing. Dumilim ang kanyang paningin, halos mabuwal sa mesa. 300 milyon na penalty, kasama ang pagbagsak ng stock at pagbawi ng puhunan, ito ay hindi lang pagdugo sa Ningyuan Tech, kundi direktang maglalagay sa akin sa malaking utang at maaaring makulong. Bakit ang bilis? Bulong ni Bai Ningbing sa sarili, namumutla ang mukha. Bigla siyang lumingon, mariing tinitigan si Lin Mochen na nakaupo sa sahig. Kung hindi dahil sa pagpalakpak sa kanya, kung hindi dahil sa pagmamataas ko, bakit ako magpapadala sa emosyon? At pilitin ang tanging haligi ng teknolohiya ng kumpanya na umalis sa publiko. President Bai, huwag kayong mag-alala. Kung kinakailangan, pumunta tayo kay Kuya Fang Yuan at magmakaawa. Mahal niya kayo. Magsakit-sakit lang kayo ng kaunti, magsalita ng malumanay, tiyak na lalambot ang kanyang puso at ibabalik ang code. Si Lin Mochen, takot sa kanyang nakakatakot na tingin, ay umatras. Hinawakan ni Bai Ningbing ang ashtray sa mesa at mariin itong ipinukol sa paanan ni Lin Mochen. Nagkalat ang pira-piraso ng salamin sa kanyang pantalon. Magmakaawa sa kanya. Kailan ba ako si Bai Ningbing na nagmakaawa sa kanya? Siya ay aso lamang na inaalagaan ko. Ngayon, kumagat ang aso sa may-ari, at ako pa ang lalapit na may ngiti. Ganyan man ang sinabi, ngunit ang nanginginig na mga kamay ni Bai Ningbing ay naglantad ng kanyang takot. Alam niya, tama si Lin Mochen. Ang tanging makakapagligtas sa kumpanya ngayon ay ako. Huminga siya ng malalim, pinilit ang sarili na kumalma. Kinuha niya ang susi ng kotse at lumabas. Lao Zhao, pakalmahin ang mga investor. Lin Mochen, lumayas ka. Ayaw ko nang makita ang mukha mo. Makalipas ang kalahating oras. Binuksan ni Bai Ningbing ang pinto ng aking apartment gamit ang ekstrang susi. Fang Yuan, lumabas ka. Sumigaw siya sa kanyang nakasanayang utos, ngunit ang sagot ay ang tahimik at walang laman na kwarto. Natigilan siya. Sa sala, ang lahat ng aking personal na gamit ay nawala na. Lahat ay wala na. Ang buong bahay ay malamig, para bang hindi ako kailanman nanirahan dito. Isang kakaibang pagkabalisa ang biglang bumangon sa puso ni Bai Ningbing. Mabilis siyang naglakad sa kwarto, binuksan ang aparador. Naiwan lamang ang kanyang mamahaling haute couture gowns, ang aking murang plaid shirts, wala man lang isang hanger. Sa wakas ay napagtanto niya na may mali. Sumugod siya sa banyo. Sa metal na palanggana, nakita niya ang isang tumpok ng itim na abo. Sa abo, may natitira pang kalahating hindi nasunog na gilid ng papel. Iyon ay isang sketch na dati niyang paborito, ang kanyang nakangiting profile noong kanyang ika-negatibo 20 kaarawan, nang maghati kami ng isang mangkok ng mahabang noodles sa basement. Noon, niyakap niya ang aking lieg at sinabing, Fang Yuan, kapag yumaman tayo, isasabit natin ang mga drawing na ito sa ating malaking villa. Ngayon, ang mga drawing na ito na naglalaman ng 5 taon ng pagsasama at hirap ay sinunog ko mismo. Tahimik na tinitigan ni Bai Ningbing ang tumpok ng abo, biglang namula ang kanyang mga mata. Isang hindi pa naranasang takot ang bumalot sa kanya. Sa wakas ay naunawaan niya. Hindi ito pag-aalsa ng tampo, hindi ito naghihintay na siya ang mag-ayos. Ako ay talagang ganap at lubusan, siya ay inalis ko sa aking mundo. Fang Yuan, paano mo nagawa? Lumuhod siya, nanginginig ang mga daliri na gustong hawakan ang abo, ngunit nadumihan lamang ng malamig na patay na abo. Paano siya nangahas na yumuko? Nanginginig ang kanyang mga daliri na hawakan ang mga abo, ngunit ang natamo niya ay malamig na patay na abo. Ang mga luha ay hindi mapigilang bumagsak sa sahig, ngunit sa lalong madaling panahon ay muling naging mabangis ang kanyang mga mata. Akala mo'y ganun mo na lang ako iiwan. Panaginip lang yan. Ang Nyuan Technology ang lahat sa akin, huwag mong sirain ito. Bigla siyang tumayo, kinuha ang kanyang telepono, at tinawagan ang reception ng Jiguang Technology. 2:00 ng hapon, nakaupo ako sa maluwag at maliwanag na opisina ng Chief Technology Officer ng Jiguang Technology. Magkasamang nagtagay sina Chu Qian at ako para sa tagumpay ng press conference. Fang Yuan, mahusay ang ginawa mo. Ang gawaing ito ay hubad na hubad ang Nyuan Technology. Ang presyo ng kanilang stock ay bumagsak na at hindi na makakabawi. Sumimsim si Chu Qian ng red wine. Hindi niya napigilang ngumiti. Tumingin ako sa labas ng bintana sa mataong tanawin ng Jiangsheng, at ang aking puso ay kalmado. Simula pa lamang ito. Kilalang-kilala ko ang ugali ni Bai Ningbing. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakikita ang katapusan. Malapit na niya akong hahanapin. Pagkasabi ko, tumunog ang panloob na telepono sa mesa ng opisina. Ang mahinang boses ng receptionist ay nagsabi, Pangulong Fang. May isang babaeng nagpapakilalang presidente ng Nyuan Technology, si NJ, Bai, sa ibaba. Sabi niya kailangan kanyang makita. Hindi siya napigilan ng mga gwardiya. Nagwawala na siya sa reception room. Ngumiti ako ng malamig, ibinaba ang aking baso, at pinahintulutan siyang umakyat. 2 minuto ang lumipas, biglang bumukas ang pinto ng opisina.
Si Bainingbing ay pumasok na puno ng galit, suot ang kanyang mataas na takong. Ang kanyang dating maayos na buhok ay magulo na ngayon, ang kanyang mga mata ay puno ng mga pulang ugat. Nang makita niya akong nakaupo sa mamahaling swivel chair na gawa sa balat, nakasuot ng mamahaling custom-tailored suit, siya ay natigilan sandali, pagkatapos ay kumislap ang inggit at galit sa kanyang mga mata. Fang Yuan, tama na ba ito? Naglakad siya ng malalaking hakbang patungo sa aking mesa. Iniligpit ang kanyang mga kamay sa mesa, tumingin siya sa akin mula sa itaas. Papahintuin mo agad ang Jiguang technology sa masamang kompetisyon laban sa Yuan. Ibigay mo ang upgraded na bersyon ng Tianyan. Kung babalik ka ngayon sa akin, hindi ko na itutuloy ang iyong mga walang kwentang sinabi sa press conference ngayong araw. Tumingin ako sa kanya na parang tanga, ni hindi ako nag-abalang tumayo. Pangulong Bai, mayroon ka bang persecution complex? Sa kompetisyong pangkomersyo, bawat isa ay umaasa sa sariling kakayahan. Ang Jiguang technology ay naglunsad ng sarili nilang produkto, paano iyon naging masamang kompetisyon? Huwag kang magpanggap. Nagngangalit ang mga ngipin ni Bainingbing. Alam mo na yon ang kumpanya ko. Dinala mo ang pangunahing teknolohiya. Gusto mo ba akong patayin? Huminga siya ng malalim, biglang lumambot ang kanyang tono. Sinubukan niyang gamitin ang dati niyang pamamaraan na laging epektibo para kontrolin ako. Alam kong galit ka dahil binilhan ko si Mokshen ng kotse. Galit ka dahil kinuha ko ang iyong dibidendo. Mali ako, okay. Basta bumalik ka lang. Bibigyan kita ng 1% na bahagi sa Yuan. Sa buwang ito, magpapakasal tayo. Hindi ba gusto mo akong pakasalan? Nang marinig ko ang salitang kasal, hindi ko napigilang pumalakpak. Ang malutong na palakpakan sa tahimik na opisina ay tila masakit sa tenga. Tumayo ako, iniligpit ang aking mga kamay sa mesa. Sumandal ako, ang aking mga mata ay malamig na tumitig sa kanya. Bainingbing, talagang pinalawak mo ang aking pananaw. Sa tingin mo ba ay napakahalaga ng iyong abuloy na bahagi at isang sertipiko ng kasal? Kinuha ko ang isang dokumento mula sa mesa. Diretso kong inihagis sa kanyang mukha. Tignan mong mabuti, 30% na orihinal na bahagi ng Jiguang technology at taunang sweldong 20 milyon. Ang mga ari-arian na hawak ko ngayon ay kayang bumili ng 10 kasalukuyang Yuan technology. Ano ang gamit mo para makipag-ayos sa akin? Ang iyong alagang lalaki na hindi man lang marunong umintindi ng code. Tinamaan si Bainingbing ng dokumento, nagkalat ang mga papel sa sahig. Yumuko siya at tiningnan ang itim at puting kasunduan sa paglipat ng bahagi. Namutla ang kanyang mukha, nanginginig ang kanyang mga labi. Ikaw, Ri. Nagsabuatan ka na pala kay Chu Chen sa simula pa lang. Niloloko mo ako sa lahat ng oras. Napatawa ako. Kung hindi dahil sa pagsasama mo kay Lin Mokshen para ilabas ang iyong galit sa pampublikong pag-alis ng aking mga pribilehiyo at pagtulak sa akin sa dulo ng daan, paano ako makakapagdesisyon ng ganito kadesidido? Bainingbing, ikaw mismo ang nagtapo ng iyong trump card sa basurahan. Ngayon ay sinisisi mo ang basurahan dahil hindi ito nagbubuka ng bibig. Huwag kang masyadong sobra. Si Bainingbing ay tuluyang nasira. Ang mga luha ay umiikot sa kanyang mga mata. Ang aming 5 taong pagmamahalan. Hindi ba ito mahalaga kaysa sa perang ito? Noong ikaw ay may sakit at naospital, sino ang nag-alaga sa iyo araw at gabi? Nakalimutan mo na ba? Hindi ko nakalimutan. Inalis ko ang aking ngiti. Ang aking mga mata ay malamig na parang yelo. Kaya't sa loob ng 5 taon, ako ay parang aso na pinag-uutusan mo sa kung saan-saan. Inilaan ko ang aking buhay para sa iyong kumpanya, tumulong sa iyo na kumita ng daan-daang milyon. Ang iyong utang na loob ay matagal ko nang nabayaran. Mula nang isuot mo ang aking singsing na pangkasal sa kamay ni Lin Mokshen. Sa pagitan natin, tanging puot na lang ang natitira. Seguridad. Pinindot ko ang kampana sa mesa at sumigaw ng malakas. Palabasin ang taong ito na walang kinalaman dito. Simula ngayon, ang mga tao at aso ng Yuan Technology ay hindi papayagang pumasok sa gusali ng Jiguang Technology. 2 malalaking gwardiya ang agad na pumasok at hinawakan si Bainingbing sa magkabilang braso. Bitawan mo ako. Fang Yuan, ikaw ay isang halimaw. Pagsisisihan mo ito, nagpupumigla si Bainingbing. Ang kanyang mga takong ay nag-inay sa sahig. Siya ay literal na kinalagkad palabas ng opisina na parang isang masamang babae. Bago siya umalis, mariin siyang tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon at pagkapuot. Habang pinapanood ko ang kanyang kaawa-awang likuran, wala akong kahit anong pag-alon sa puso. Aurora Tech, ito ay simula pa lamang. Ye Office. Aurora Tech. Ye Office. Hindi lamang nais kong bawiin ang lahat ng sa akin. Ye Office. Gusto ko ring panoorin siya mismo kung paano niya, para sa isang lalaking mapagkunwari, sinisira ang kanyang sariling itinayong imperyo. Like, nang hapong iyon, biglang sumabog sa internet ang isang trending topic, ni Yuan Tech Executive Bullies Newcomer. I share. Pagnanakaw ng lihim, lumipat ng trabaho. Komento. Binuksan ito pala ay isang video na ipinadala ni Lin Mokshen.
Sa video, namumula ang kanyang mga mata, umiiyak at nagrereklamo na ako ay umaasa sa aking pagiging dating empleyado. Na ako ay naninira sa kumpanya, hindi lamang siya palaging inaapi, kundi noong umalis ako ay sadyang tinanggal ang pangunahing code ng kumpanya. Na nagdulot ng malaking paghahabol sa kumpanya, at ipinahiwatig pa na ako ay binayaran na ng karibal. Sa ilalim ng video, huwag magpatalo. CJ, huwag magpatalo. CJ, ginawa nilang biktima ang Ninyuan Tech, at ako ay naging isang walang utang na loob na taksil. Si Chu Tian ay lumapit sa akin na may dalang tablet na kasimangot. Ang batang ito ay talagang hindi mawala. Si Bai Ningbing ay nagpaplano na pilitin tayo sa pamamagitan ng opinyon ng publiko. Dapat ba tayong magpadala ng legal na liham? Ngumiti ako ng malamig, binuksan ang aking personal na computer. Nagtype ako ng ilang beses sa keyboard. Anong legal na liham? Masyadong mabagal. Para matalo ang ahas, kailangan tamaan ang vital point. Diretso kong pinagsama ang dalawang file at ipinadala sa ilang pamilyar na tech media at marketing account. Ang una ay ang surveillance ng server room ng Ninyuan Tech, video at server log na malinaw na nagtala ng sa pagbagsak ng system. Nang tumunog ang alarm, si Lin Muxian ay nakaupo sa harap ng computer na naglalaro ng Honor of Kings at nagmura pa sa mga kasamahan. Wala man lang pagtatangka na ayusin ang code. Ang pangalawa ay ang kumpletong surveillance video ng rear-end collision sa basement parking. Mula sa maraming anggulo, high definition, walang blind spot, ipinakita kung paano biglang binilisan ni Lin Muxian at binangga ang aking sasakyan, at pagkatapos, kung paano si Bai Ningbing, nang walang pag-alam sa katotohanan, ay itinuro ako at sinigawan. Wala pang kalahating oras, biglang bumaliktad ang daloy ng opinyon ng publiko. Nagulat ang buong internet. Wow, ang lalaking ito ay isang extreme green tea, no? Nasira na ang system, naglalaro pa rin ng ranked match. At ito pa ang nagsasabing siya ay nabuli. Yung babaeng si Iba ay naipit ng pinto ang utak. Hindi kinuha ang teknikal na henyo, sa halip ay inalagaan ang isang walang kwentang tao na naglalaro lang. May full liability sa rear end, pero binaliktad pa at humingi ng 500,000 bilang kompensasyon. Ito ay parang blackmail na. Inirekomenda na si President Fang ay dumirekta sa pulis. Boycott ang Ninyuan Tech. Ang ganitong kumpanya na walang hangganan, nagpapabor sa mga kamag-anak, ay dapat mabangkarote. Habang pinapanood ang umaapaw na paninirang puri online, ang ER department ng Ninyuan Tech ay tuluyang paralisado. At sa punong tanggapan ng Ninyuan Tech, sa conference room, isang mas matinding drama ang nagaganap. Isang mas malagim na eksena ng pagpilit sa posisyon. Ang mga kinatawa ng ilang malalaking investor at mga miyembro ng board ay nagtipon. Nagpaluan ng mesa, naghagis ng upuan, lumilipad ang laway. Bai Ningbing, tingnan mo ang ginawa mo. Dahil inalagaan mo ang isang maliit na kalaguyo, pinalayas mo ang pangunahing haligi ng kumpanya. Ngayon, ang market value ng kumpanya ay sumingaw ng 400 milyon. Ang penalty ng Tengfei Group ay mag-expire bukas, at walang pera sa account. Kung hindi mo maibalik si Fang Yuan o malutas ang krisis na ito, dapat kang mag-resign agad dahil sa iyong pagkakamali. Ibigay ang kontrol ng kumpanya. Si Bai Ningbing ay nakaupo sa pangunahing upuan, mukhang patay na abo. Wala siyang masabi. Ang kanyang ipinagmamalaking aura bilang CEO, sa harap ng galit ng kapital, ay nagkawatak-watak hanggang sa wala nang natira. Sa sandaling iyon, si Lin Muxian, hindi alam ang kanyang kapalaran, ay itinulak ang pinto ng conference room. May dalang isang tasa ng hand-ground coffee, pumasok siya. President Bai, mga direktor, huwag na kayong magalit. Uminom kayo ng kape para huminahon. Patuloy niyang pinanatili ang kanyang pagiging masunurin at maunawain, sinusubukang gamitin ang emotional value upang malutas ang krisis. Lumabas ka. Bago pa makapagsalita si Bai Ningbing, isang mainit ang ulo na direktor ang dumiretso. At hinawakan ang bote ng mineral na tubig sa mesa at mariing ibinato sa mukha ni Lin Muxian. Ano ka ba? May karapatan ka bang magsalita dito? Kung hindi dahil sa iyong kapahamakan, paano nangyari na ang kumpanya ay nasa ganitong kalagayan ngayon? Si Lin Muxian ay duguan ng ulo sa pagkakabato, hinawakan ang kanyang noo at sumigaw. Sa kanyang subconscious, tumingin siya kay Bai Ningbing. Inaasahan niyang siya ay tatayo at ipagtanggol siya tulad ng dati. President Bai, iligtas mo ako. Ngunit sa pagkakataong ito, si Bai Ningbing ay hindi gumalaw. Malamig niyang tiningnan ang mukha ni Lin Muxian na dati ay itinuturing niyang napaka-cute. Nadama niya ang matinding pagkadiri at pagsusuka. Ito ang lalaking kanyang inalalayan upang patunayan ang kanyang alindog at para mang-asar sa akin. Sa harap ng tunay na bagyo, siya ay walang silbi maliban sa pag-iyak, paggawa ng gulo at pagpapabagal sa lahat. Lin Muxian, sinibak ka na. Pumikit si Bai Ningbing. Ang kanyang boses ay nakakatakot na paos. Agad mong ayusin ang iyong mga gamit at lumabas sa Ninyuan Tech. At ang Porsche na yon, iwan mo sa basement parking. Tatawagin ko ang mga tao para kunin ito.
Nang marinig ang mga salitang kunin ang Porsche, si Lin Muchen na kanina ay nakahawak sa ulo at nagpapakaawa. Biglang tumigil sa pag-iyak. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kamay, at ang mukha niyang puno ng sama ng loob at takot ay nawala. Napalitan ng isang napakasinik na ngiti. Kunin, President Bai, baka nababaliw ka na. Ang Panamera na yon, ang kontrata ng pagbili ay may pangalan ko, at ang rehistro ay may pangalan ko rin. Iyan ay regalo na kusang ibinigay mo sa akin. Kahit ang Diyos mismo ang dumating, wala kang karapatan na bawiin ito. Ang conference room ay tahimik. Lahat ay tumingin na parang halimaw sa lalaking ito na biglang nagbago ng mukha. Si Bai Ningbing ay tila tinamaan ng kidlat. Nanlaki ang kanyang mga mata, nanginginig ang labi. Anong sinabi mo? Paano mo ako matatapang na ganito kausapin? Bakit hindi ko? Tumawa si Lin Muchen. Ang tingin niya sa kanya ay parang nakatingin sa isang payaso. Bai Ningbing, akala mo ba gusto ko ang isang dominante at mapagmataas na matandang babae? Kung hindi dahil ikaw ang na makakapagbigay sa akin ng resources at bibili ng mamahaling kotse para sa akin, tamad na akong tumingin sa'yo. Araw-araw kang nagpapakita sa opisina nani. Parang reyna na mataas ang tingin sa sarili, akala mo ba mayaman ka sa alindog? Pero sa likod ng iyong likod sino ba ang hindi nakakaalam na isa kang demonyong umangat sa pamamagitan ng pag-apak sa iyong dating kasintahan? Ngayon na umalis na si Fang Yuan na inosente babagsak na ang iyong kumpanya. Akala mo ba ikaw pa rin ang mataas na presidente Bai? Ngayon isa ka ng mahirap na tao na may ilang bilyong utang. Pumalakpak biglang sumugod si Bai Ningbing, ginamit ang lahat ng kanyang lakas. Isang malakas na sampal ang pinadulas niya sa mukha ni Lin Muchen. Napakalakas ng sampal, direktang umagos ang dugo sa labi ni Lin Muchen. Ngunit hindi siya umiyak at nagtakip ng mukha tulad dati. Sa halip, itinulak niya pabalik ng malakas. Si Bai Ningbing ay nakasuot ng takong. Hindi na siya matatag sa kanyang kinatatayuan, dahil sa pagtulak na ito, direktang bumagsak siya ng malakas sa tabi ng conference table. Tumama ang noo niya sa gilid ng mesa, agad na bumukol. Baliw na babae. Matatapang mo pa akong saktan. Dumura si Lin Muchen ng laway na may dugo sa sahig. Mula ngayon, itago mo na lang ang iyong sirang kumpanya at maghintay na mamatay. Pagkatapos sabihin yon, walang pag-aalangan siyang umikot. At naglakad ng mayabang palabas ng conference room. Nakaupo sa sahig si Bai Ningbing, ang sakit sa noo ay hindi kasing sakit ng napunit na puso. Blanko siyang nakatitig sa kalahating saradong pinto ng conference room, paulit-ulit na naglalaro sa isipan ang masamang panunuya ni Lin Muchen. At sa loob ng 5 taon na ito, ang likod ng lalaking tahimik na humarap sa lahat ng unos para sa kanya. Hindi ko siya sinisigawan. Kahit na sumasakit ang tiyan niya sa pagdurugo at pumipintig ang malamig na pawis, pilit niyang umingiti sa kanya at sinasabing, huwag kang matakot. Nariyan ang kumpanya para sa akin. Ngunit siya, pinilit niyang palayasin ang lalaking itinuturing siyang kayamanan. Kapalit ay isang mapagpanggap na aso. Matinding pagsisisi ang bumuhos sa kanya. Bigla niyang tinakpan ang kanyang mukha. Sa malamig na titig ng maraming investor, sumabog siya sa malakas na pag-iyak. Ngunit sa bokabularyo ng kapital. Walang awa. Tapos ka na bang umiyak? Kung tapos na, pirmahan mo na ito. Ang kinatawan ng pinakamalaking investor ay malamig na inihagis ang isang dokumento sa kanyang harapan. Ito ay isang kasunduan sa pananagutan ng utang na may magkakasamang pananagutan. Dahil sa iyong malaking pagkakamali sa pamamahala na nagdulot ng pagkalugi ng kumpanya, ayon sa orihinal na kasunduan sa pagtaya. Dapat mong pasanin ang lahat ng pananagutan sa pagbabayad, ang 300 milyong multa ay babayaran mo ng personal ng buo. Ang mga ari-arian, sasakyan, at lahat ng bank account sa iyong pangalan ay tuluyan ng i-freeze ng korte ngayong hapon. Nanginginig ang kamay ni Bai Bingbing. Habang tinitingnan ang dokumentong sapat na upang siya ay tuluyang mapahamak, parang nawalan siya ng lakas. Nilagdaan niya ito. Parang isang bangkay na naglalakad, bumalik siya sa kanyang opisina ng Nagkalat ang opisina. Naupo siya nang bigla sa upuan, binuksan ang drawer, naghahanap ng gamot pampawala ng sakit. Ngunit, sa pinakalalim ng drawer, nahawakan niya ang isang magandang itim na velvet na kahon ng alahas. Noong nakaraang buwan, habang nasa business trip siya sa Europa, bumili siya ng limitadong edisyong Patek Philippe Arelo para sa kalalakihan. Sa oras na yon, balak niya itong bilhin bilang regalo sa akin para sa engagement. Pero si Lin Muchen ay nagpa-cute sa WeChat, sinabing gusto niya ng magandang relo. Kaya't sa di malamang dahilan, ibinigay na lang niya ito kay Lin Muchen. Upang takpan ang kanyang pag-aalala, bumili siya ng mumurahing tie clip sa tabing daan at ibinigay sa akin. At sinabing malamig ang mukha na nawala ang relo. Sa sandaling iyon, nahulog ang isang nakatuping resibo ng pagbili. Hindi sinasadyang hinugot ni Bai Bingbing ito, at sa likod nito ay nakita niya ang pamilyar kong sulat kamay. Ito ay mula noong 1 buwan. Noong tinulungan ko siyang mag-impake ng gamit, isinulat ko ang isang pangungusap, hindi pala nawala, kundi hindi ako karapat-dapat.
Hangad ko ang inyong mahabang kaligayahan, ikaw at ang iyong assistant na si Lynn may isang bagay na sumabog ng tuluyan. Alam ko na pala noong una, sa sandaling iyon ay nakita ko na pala ang kanyang kasinungalingan at pagkakanulo. Hindi ko ito inilantad, hindi ako nag-eskandalo. Tahimik kong nilunok lahat ng kahihiyan. At mahinahong nagplano ng pag-alis. Pang Yuan, patawad di. Mali ako, talagang mali ako, mahigpit na hinawakan ni Bai Bingbing ang resibo, idinikit ang kahon ng alahas sa kanyang dibdib. Umiiyak siya ng sobra, hirap na hirap huminga. Hanggang sa sandaling iyon, sa kanya lubusang naunawaan kung ano ang nawala sa kanya. Hindi lang isang henyo sa teknolohiya ang nawala sa kanya, kundi ang tanging tao sa mundong ito, na handang mamatay para mahalin siya. Biglang dumilim ang langit sa labas, bumuhos ang isang malakas na ulan ng taglagas. Sa labas ng gusali ng Jiguang Technology, isang itim na may batch ang dahan-dahang huminto sa pintuan. Nakaupo ako sa likod. Nagbabasa ng bagong kaso ng pagsasanib. Binuksan ng driver ang itim na payong, binuksan ang pinto ng sasakyan. Pang Yuan, narating na namin ang dokumento ng pagsasanib. Nang ilalabas ko ang isang paa, isang basang lubos, napakagulo. Nakatao ang biglang lumabas mula sa ulan, diretsong sumugod sa pinto ng aking sasakyan. Pang Yuan, makinig ka sa paliwanag ko. Mabilis ang pagkilos ng gwardiya, hinawakan niya ang taong iyon. Itinaas ko ang aking ulo, malamig na tinitigan si Bai Ningbing na nagpupumilit sa gitna ng ulan, wala na siyang anino ng isang babaeng presidente. Basang-basa ang kanyang buhok na dumidikit sa kanyang mukha, ang mamahaling suit ay puno ng putik, at may pasa sa kanyang noo. Nakakaawa siya. Pang Yuan, pakiusap di. Bigyan mo ako ng 5 minuto, 5 minuto lang. Sa gitna ng ulan, sumigaw siya ng malakas, wala na akong lahat, nalugi na ang kumpanya. Nasamsam na ang bahay, at si Lin Muchen na hayop ay tumakas kasama ang aking pera. Ikaw na lang ang natitira sa akin. Pakiusap, iligtas mo ako. Nakatayo ako sa ilalim ng payong, malamig siyang tinitigan, hindi man lang kumunot ang aking noo. El Rabbi, wala na tayong relasyon. Kung magpapatuloy ka sa pagsigaw dito at makakaabala sa normal na operasyon ng Aurora Technologies, ipapatawag ko ang mga gwardiya at ipapakulong ka. Nang marinig niya ang aking walang pusong mga salita, tuluyan nang nasira si Bai Ningbing. Bigla siyang kumawala sa mga gwardiya, at walang pag-atubiling lumuhod sa basang aspaltong kalsada. Plop! Tumalsik ang putik sa aking pantalon. Pang Yuan, pakiusap, huwag mo akong gawin ito. Itinaas niya ang kanyang ulo, ang ulan at luha ay naghalo, ang kanyang mga mata ay puno ng desperadong pagsusumamo. Nakalimutan mo na ba? Noong taglamig 5 taon na ang nakalilipas, nilagnat ka at nahulog sa niebe, ako ang nagdala sa iyo sa ospital. Sinabi kong aalagaan kita habang buhay, at sumumpa ka rin na mamahalin mo ako magpakailanman. Paano mo masisira ang iyong salita? Nang marinig kong binanggit niya ang nakaraan, kumislap ang pagkasuklam sa aking mga mata. Tumingin ako sa kanya mula sa itaas, sa mukhang ito na dati kong handang ibigay ang lahat, at malamig na sinabi, Bai Ningbing, may kapal ka pa bang banggitin ang nakaraan? Noong una, iniligtas mo ang aking buhay, ngunit sa 5 taong ito, sa pamamagitan ng hindi mabilang na mga gabing puyat, sa pamamagitan ng aking halos bulag na mga mata, sa pamamagitan ng 2 bahagi ng aking atay, tinulungan kitang bumuo ng isang imperyong negosyo na nagkakahalaga ng bilyon. Ang utang na ito, binayaran ko na ng may interes. Tumayo ako ng tuwid at itinuro ang mataas na gusali ng Aurora Technologies. Sabi mo mahal mo ako, ngunit ginamit mo ang aking tapat na pag-ibig bilang puhunan para paboran ang iyong mga alagad. Noong isinuot mo ang singsing na dapat ay para sa akin kay Lin Muchen, naisip mo ba ang mga sumpa noon? Noong pinalayas mo ako sa harap ng buong kumpanya na parang aso, naisip mo ba na masasaktan din ako? Nanginginig ng husto si Bai Ningbing, puti ang kanyang mukha na parang papel. Binuksan niya ang kanyang bibig, nais mang magpaliwanag, ngunit wala siyang masabi. Dahil ang sinabi ko ay totoo, bawat salita ay tumatagos sa puso. Mula sa sandaling hayagan mong ibinigay ang iyong pabor sa iba, ang Fang Yuan na puno ng pagtingin sa iyo ay namatay na sa garaheng iyon. Lumingon ako, hindi na siya tiningnan pa. Ang aking boses ay kalmado na parang pinag-uusapan ang isang bagay na hindi naugnay sa akin. Umuwi ka na at maghanda para sa bangkarota. Ang itsura mo ngayon ay nakakasuka. Huwag kang umalis, Gay. Huwag mo akong iwan. Sa likod ko, narinig ko ang malakas na iyak ni Bai Ningbing, sinubukan niyang sumugod at yakapin ang aking binti, ngunit pinigilan siya ng mga gwardiya. Hindi ako lumingon, pumasok sa maliwanag na lobby ng Aurora Technologies. Ang otomatikong glass door ay dahan-dahang nagsara sa likod ko, ganap na pinutol ang malamig na hangin at ang kanyang desperadong hikbi. Pagkalipas ng 3 buwan, dumating ang unang nyebe ng taglamig sa Jiangsheng. Matagumpay na nakuha ng Aurora Technologies ang bid para sa pambansang proyekto ng cybersecurity gamit ang IG system. Tumalo ng halaga ng kumpanya sa 50 bilyon, naging nangungunang higanting teknolohiya sa bansa.
Sa in-branding selebrasyon, niyakap ni Chu Chen ang aking balikat, may hawak na champagne, at tumawa, bro, tagumpay sa bagong simula. Ngumiti ako, nag-clink ng baso, at inubos ang alak. Sa malaking screen ng ballroom, nag-ulat ng lokal na balita mula sa Jiangsheng. Ang dating sikat na negosyo, Ninyuan Technology, ay opisyal na idineklarang bangkarota. Ang dating presidente na si Bai, dahil sa umano'y pang-aabuso sa tungkulin at malaking utang, ay idineklarang disqualified na may utang. Ayon sa ulat, lahat ng ari-arian ni Bai ay naibenta na. Nagbago ang eksena, lumitaw ang isang pamilyar na figura sa balita. Sa isang lumang palengke sa isang sirasirang lugar, si Bai Ningbing, nakasuot ng isang kupas na lumang cotton jacket, nakayuko, nagkakamot ng kaliskis ng isda sa isang stall na puno ng amoy ng isda. Ang kanyang mga kamay ay puno ng galis, ang kanyang mga mata ay manhid at walang laman, wala na ang dating mataas na pagmamataas. At noong nakaraang linggo lamang, si Lin Muxian ay inaresto ng pulisya dahil sa umano'y pandaraya sa maraming mayayamang babae. Naghihintay sa kanya ang mahabang pagkakakulong. Tahimik kong pinanood ang mga larawan sa screen, walang anumang pagbabago sa aking damdamin, wala kahit kaunting kasiyahan sa paghihiganti. Dahil sila ay hindi nakarapat-dapat na nasa aking emosyon. Lumingon ako at naglakad patungo sa malaking bintana, pinanood ang mga snowflake na lumilipad-lipad sa labas. Noong gabing iyon ng niebe 5 taon na ang nakalilipas, akala ko natagpuan ko ang pagtubos. Ngayon, pagkalipas ng 5 taon, sa wakas ay naunawaan ko na ang tunay na pagtubos ay palaging ang sarili lamang. Huminga ako ng malalim, sariwa at malamig na hangin, at naglakad ng malaki patungo sa aking lugar ng liwanag at tabumpay. Sa pagkakataong ito, mabubuhay lamang ako para sa aking sarili. Isinara ang malamig na hangin at ulan, at ang kanyang desperadong iyak. Pagkalipas ng 3 buwan, dumating ang unang snow ng taglamig sa Jiangsheng. Nakuha ng Aurora Tech ang National Cybersecurity Project bid gamit ang Zeus Shield System. Ang market cap ng kumpanya ay lumampas sa 500 bilyon, naging nangungunang tech giant sa bansa. Sa in-branding pagdiriwang, si Chu Chen ay may hawak na champagne, yakap sa balikat ko at tumatawa. Bro, para sa bagong buhay. Ngumiti ako at nag-clink ng baso, ininom ko lahat. Sa malaking screen ng banquet hall, nagpe-play ang lokal na balita sa Jiangsheng. Ang dating star company na Ninyuan Tech ay opisyal nang nagdeklara ng bankruptcy liquidation. Ang dating presidente na si Bai ay dahil sa umano'y pandaraya sa tungkulin. At malaking utang na hindi nabayaran, legal na nailista bilang may utang na hindi pinagkakatiwalaan. Ayon sa ulat, lahat ng ari-arian ni Bai ay na-auction. Lumingon ang kamera, lumitaw ang isang pamilyar na figura sa balita. Sa isang lumang palengke sa loob ng syudad, si Bai Ningbing ay nakasuot ng kupas na lumang cotton jacket, nakayuko. Sa isang stall na amoy isda, tumutulong sa pag-scrape ng kaliskis. Ang kanyang mga kamay ay may mga galis sa lamig, ang mata ay walang emosyon at hungkag. Wala na ang dating mapagmataas na ugali. At noong nakaraang linggo, si Lin Muxian ay dahil sa umano'y pag-scam sa maraming mayayamang babae. Ay nadetain ng pulisya, naghihintay sa kanya ang mahabang pagkabilanggo. Tahimik kong pinanood ang mga eksena sa screen. Walang anumang pag-alon sa puso ko, kahit kaunting kasiyahan sa paghihiganti. Dahil sila ay hindi nakarapat-dapat na lumitaw sa aking emosyon. Lumingon ako at naglakad papunta sa malaking bintana, pinagmamasdan ang mga snowflake na lumalaglag sa labas. Noong gabing iyon ng snow 5 taon na ang nakalipas, akala ko nakatagpo ako ng kaligtasan. Ngayon, makalipas ang 5 taon. Sa wakas na intindihan ko na ang tunay na kaligtasan ay palagi lang ang sarili. Huminga ako ng malalim ng malamig at sariwang hangin, at naglakad ng mabilis pabalik sa aking maningning na mundo ng tabumpay. Sa pagkakataong ito, mabubuhay lang ako para sa sarili ko.